Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos tayo na kalagayan. Ngayong hapon po ng Huwebes, no, update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon, May 16, 2024. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, pakiusap naman po, huwag kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang weather system pa rin po natin or SIPDOSIS po na binabantayan ngayon, galing na rin po sa DOST Pag-asa. Meron pa rin po tayong binabantayan na shear line na nakaka-apekto po, no, sa extreme northern Luzon at easterlies naman po ang nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. So pangungunahan ko na po kayo mga kaibigan, wala pa naman po tayong binabantayan na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Upon checking sa labas ng PAR, meron po mga kumpul ng kaulapan or mga cloud cluster na posible pong maging active LPA kung magkaroon po ito ng pagkilos. So narito po yung mga weather condition po natin, yung forecast weather condition, yung mga lugar po na apektado. So makinig po tayong mabuti para alam po natin ang kalagayan ng ating lugar. Sa area po ng Batanes, Cagayan, kasama na po ang Isabela at ilang bahagi ng ating bansa, maulap po na panahon ng mararanasan dyan with isolated light rains to heavy rainfall po pagdating sa gabi. Pinag-iingat po sa posibleng pag-impact nito yung pagbabaha po at landslide doon po sa matataas na lugar in case po magkaroon ng biglaang pag-ulan. So mga kaibigan, napapansin nyo naman po, tuwing hapon maulap po ang panahon natin na parang tila anumang oras ay posibleng bumuhos po ang malakas na ulan. Dulot po yan ng easterlies at shear line, kasama na rin po ang ilang localized thunderstorm. Sa area po ng Metro Manila, kasama po ang ilang bahagi ng ating bansa, maulap din po na panahon ng mararanasan dyan with isolated light rains to heavy rainfall. Dulot po yan ng easterlies at ng localized thunderstorm. Karoon din po ang impact nito in case man po bigla ang bumuhos ang malakas na pag-ulan, maghihanda tayo sa pagbabaha dahil yung mga estero at mga kanal, alam natin dyan, pag nag-init yan, ang dami pong basurang nakasalampak dyan na nagiging main cause ng pagbabaha. Mag-ingat din po tayo sa posibleng landslide doon po sa matataas na lugar. Kapag gaganyan tuyo-tuyo ang lupa tapos biglang umulan ng tuloy-tuloy, mabilis po lalambot ang lupa mga kaibigan, no? Gayun din, pangunahan ko na po kayo, ang heat index po natin ngayon medyo bumaba na mga kaibigan. Pumapalo na lamang po from 30 to 35 degrees Celsius yung hangin po. Kung so, pansinin nyo mabuti mga kaibigan, pakiramdam natin sa sobrang init pa rin yung alinsangan. Pero kung i-check po ninyo, hindi na siya kasing init noong mga nakaraang buwan pa, no, na talagang kasagsagan. Ayon din po kasi sa Pag-asa, posibleng pumasok po ang isang bagyo bago po matapos ang buwan ng Mayo. So pinaghahanda tayo dahil inaasahan po na itong kauna-unahang bagyo na papasok po ngayon 2024, which is yung inaasahan po natin bagyong Aghon. Inaasahan po na ito ay posibleng malakas. Kapag kaganyan po kasing kauna-unahang bagyo, pagkatapos po ng sobrang init or tag-init, isang bugso, isang napakalakas na bagyo po ang posibleng pumasok sa ating bansa. So mahina man or malakas na bagyo o walang bagyo, maging handa po tayo anumang oras mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi, kung kayo po aalis ng inyong mga kabahayan, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi. And please mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming